Sa mga nangyayari nga po sa Senado, 'di ba? Parang iniisip nga ng mga tao na dapat ba lahat ng mga senador ay marunong ng or merong legal background or legal training para kayo ay maging senador? Sa tingin ko, importante rin yun. Pero hindi naman monopoly ng isang abogado na para maintindihan yung batas, maintindihan yung rules. Katunayan, yung pinanggagalingan ni Senator Marcoleta, hindi naman batas yung pinag-usapan namin, Senate rules, yeah. Mali yung kanyang pinanggagalingan. Kaya nga, parang, alam mo yung tono niya, parang condescending ba? Na para bang wala kang legal background, para bang wala kang karapatan na makipag-debate sa rules. Pinapanood ko kasi, umalis na ako noon eh. Nakikinig ako sa Hindi, nandun pa ako sa floor actually. Nung pinakikinggan ko yung kanyang mga litanya doon, parang sinasabi niya na hinalitulad niya pa doon sa yung special law. Sinasabi niya yung general law hindi po pwedeng o general rule, palit ng law, no? Yeah. General rule hindi pwedeng i-amend yung special rule. Alam mo, Tony, Rica, wala naman kaming special rule, wala kaming general rule. Iisa yung rules of the Senate. So inahalin tulad niya ito kasi palagi ko napanood yung aking interpellation doon sa PhilHealth noon kay Senator JB na yan yung aking pinunto. Sabi ko, yung general law, which is DIGA, General Professions Act, hindi pwedeng amendahan yung PhilHealth Act, Universal Healthcare Act. Bakit yung ginalaw yung pera ng PhilHealth sa pamamagitan ng pag-amienda ng mga special provisions to sa DAA? Yeah. So, palagi ko doon yung hinugot yun eh. Kasi lagi niya ako minomonitor eh. Oo. Kaya nga po sa pag-discuss nga po itong ipinipilit na isulong na teleconferencing or remote voting, ang sinasabi nga po ng mga nakakaalam, ang proseso dapat ay i-discuss muna sa committee level and then saka lamang pwedeng talakayin sa plenaryo. Mababago ho ba yung rule na yon? Hindi. Kasi, alam mo, magkaibang rules yung sinasite namin ni Senate President Alan eh. Ang iniimbo ko. Pero ang premise noon, nasa panig namin ng rules eh. Kasi ang sinasabi niya, yung Rule 136, pwede talagang i-pull out, no, i-report out ng majority leader o ng chairman ng Committee on Rules, yung isang motion o resolution. Pero ang kanya pinanggagalingan kung hindi pa na-i-refer sa committee. So ang pinanggagalingan ko naman, ang iniindo ko yung section 20, yung rule 24 namin na kapag na-i-refer na ito sa committee, kailangan ito ma-discuss, ma-decide, tapos sa pamamagitan ng isang committee report, may report out sa floor at pagdidebatehan uli namin doon. So pinipilit niya, hindi raw nag-govern yung rule na yon, pero mali siya dahil kinuha ko nga yung pinull out ko yung journal noong May 11 kung saan doon i-final ni Senator Marcoleta yung kanyang motion para amendahan yung tungkol sa teleconferencing. Kasi ang rule namin sa ngayon, kailangan mayroong force majeure o kaya may national emergency tulad ng COVID para payagan yon. Ginawa namin yon. Yun ang gustong amendahan na maski walang calamity, walang force majeure, o wala maski anong emergency, payagan. Kitang-kita naman namin yung motibo para hindi mabawasan yung numero nila. So sakaling, at ang mabigat nito, tinutunto namin, baka papunta ito sa impeachment trial na maski nagtatago yung isa, nakakulong yung dalawa. Masalimuot yun, Tony, Rica. Unang-una, kapag halimbawang na-issue ng warrant ng Sandigan Bayan. Hindi naman namin hinahangad. Hypothetical ito. Halimbawa, 2 o 3 o 4 naming kasamahan, naikulong na doon sa Quezon City Jail, halimbawa. Wala naman sila sa custody ng Senado, kundi ang legal custodian nila, yung Korte, Sandigan Bayan. Ang tanong, baka pressure ng Senado yung BJMP para payagan sila mag-teleconferencing. Ibig sabihin, o bigyan nyo ng wifi yung mga yan at kapag gamitin nyo ng tablet o iPad o laptop o kaya cellphone at payagan yung makipag-teleconference sa amin kasi ito, mandato namin ito sa Senado na magkaroon ng session. Masalimuot. Pero balik tayo sa issue. Dalawang issue yun na hindi pa nga namin nare-resolve yung unang issue na pwede bang i-report out. Tumatalon agad kami
papunta doon sa talakayan na yung merito ng proposed amendment. Yes. Kaya nga parang masasabi ho ba natin, Senator Ping, na binigyan nyo ng kahit na konting leeway si Senator Marcoleta dahil siya ay maituturing na neophyte, Senator? Hindi mahirap sa kanya, nagmamarunong, pero ang dami niya salto eh. Alam mo, sa mga sessions namin, sa mga committee hearings, ang mga sinasite niyang mga batas, palpak eh. Hindi kami matututo sa kanya actually. Sabihin na natin abogado siya. Ialis na muna natin yung pagiging neophyte sige pa. Na senator. Apa. Kasi matagal na rin siyang congressman eh. Okay. Kasi yan din naman halos nagkakapareho naman yung rules ng lower Congress. house at saka ng Senado eh. Halos naka-align yan eh. So dapat alam niya rin yung rules o alam niya rin yung batas. Tawag dito, maipipilit ba ng mayorya na ilusot itong amendment sa inyong rules dahil sila po ay mayroong mas malaking numero, or kapag pinilit po nila ito talagang ibo-boycott nyo yung sesyon? Hindi. Kaya namin, alam mo yung ginawa naming walkout, nagbilang kami eh. Although medyo spontaneous yun, hindi namin pinlano. Kasi maski yung dinistribute ni Senate President Alan, yung dalawang proposal, biglang nandiyan, binigyan kami ng tigit-tigit isang papel. Sabi namin, masama ang plano nito kasi ba't i-distribute ito? Samantalang ito'y nasa committee dapat na hindi pa nakakonstitute. So ganun na nangyari. Yung pala, ang plano, ipasa yung araw na yon, nung araw na yon, yung dalawang proposed amendment. Sa pamamagitan nga ng motion. So nung nag-usap-usap na kami, nagsimula na kami magbilang kasi alam namin hahantong talaga sa divide the house eh. Alam mo yung mga lawyers, di ba, may mga parang prinsipyo nila ito, parang sabihin na nating kasabihan nila, pangkaranitan, bawat lawyer, alam nila ito eh, parang if the facts are on your side, di ba? Found the facts, no? If the law, pero in this particular case, if the rule is on your side, found the rule. Pero pagka, if neither the facts nor the rule are on your side, parang sasabi, found the table, di ba? Pero sabi, move to amend move to divide the house. Dahil na found the table. Kasi alam nila, matatalo sila sa debate eh. Kasi nahalata na namin, paulit-ulit na si Senate President Cayetano na divide the house. Kung nag-o-object kayo, nagdi-disagree kami, divide natin ang house. Kasi nagbibilang sila, hindi lang na-anticipate yung walkout. Nagbibilang sila, may quorum kami. Correct. Kasi at that time, I think there were 11. Kasi wala si Senator Cheese. 12 sila, wala si Bato. So 11 sila. Kami, wala si Senator Lito Lapid at saka si Rapi Tulfo. So kami naman from 11 naging 9. So siyempre magbibilang sila 11 plus 9, may quorum tayo 20. Correct. Kami naman nagbibilang din kami, 11 sila. Kulang. 24 tayo ang base number natin dito sa quorum is 13. No? Kasi so usapan namin maiwanan si Tito Sen. Anyway, minority leader siya. At meron pang may fallback pa yun eh. Na i-question nyo yung quorum, mag-move to adjourn. Kasi wala. May highest precedence yung move to adjourn. Na kapag may quorum call, pag nag-ask ka ng quorum call, mag-roll call yun eh. Pag walang quorum, move to adjourn. Walang quorum eh. Correct. Pero ang fallback pa namin inisip, kung sakaling ipilit nila, hindi, ang base number natin 12. Kasi si Bato, wala sa jurisdiction ng and so forth and so on. So, ang fallback namin doon, makikiboto si Tito Sen sa kanila in favor of the motion. Tapos, parang leave or fight another day kami. Maghintay kami uli ng Lunes, at least may laban pa. Kasi, ang susunod na gagawin ni Tito Sen, magmo-motion for reconsideration siya. Motion? Sa na-approve na motion, na-adapt na motion. Kasi nasa rules namin, 2 session days. Pag ikaw iboboto in favor of a motion sa plenaryo, meron kang 2 session days para mag-move for reconsideration. Pero kung ikaw bumoto against the motion, wala kang karapatan na mag-move for reconsideration. So covered namin yung kung ano yung mga gagawin nila eh. Talagang, that's a classic demonstration, Tony, Rica, ng how to score a victory by retreating. Nag-retreat kami, umalis kami sa floor, pero we scored a huge victory. Kaya nga,
pagkatapos noon, nagtipon-tipon kaming 11 doon sa office ni Senator Subiri sa 5th floor. Oo. At nag-iisip din kami, anong gagawin natin sa Lunes? Oo. So, usapan naman namin doon, malay mo, baka sa Lunes naman, 12 tayo, 11 sila. Yung mga ganung usapan, halo-halo na. Oo. Oo. Come Monday, Senator Ping, no, sabi nyo nga po, pinag-uusapan nyo na yan. Pag-uusapan na naman po, syempre, iti-take up na naman itong issue na move forward ni Senator Marcoleta. Pinagbabangga po ng mga tao yung pinag-uusapan nito nung panahon ni Senator Laila De Lima at ngayon na niraise nga po ito ni Senator Marcoleta. There are many stark differences po doon sa situation ng dalawa. Pero bakit po parang hindi nakikita ng ilang mga kasama ninyong senador na napakalaking kapangyarihan ang ilalagay ninyo doon sa kakayanang bumoto nang hindi uma-attend physically doon sa mga hearing ninyo at sa mga sessions ng Senado? Dahil si Senadora De Lima nun, hindi rin pinayagan. Yes, hindi siya pinayagan Korte. Even if may motion din na gano'n, di po ba? Hindi po yun pinayagan. Ngayon, magbibigay pa tayo ng kapangyarihan na makaboto instead of before na pwede lang mag-participate. Ngayon, may usapin pa na maaaring bumoto. Bakit parang hindi nila nakikita na malaking factor itong binibigay na kapangyarihan ng remote voting, sir? Hindi nila nakikita, ayaw nila makita. No, naggagawa na naman sila ng comparison na wala namang comparison. Magkaibang sitwasyon, may COVID noon. Nakakulong nga si Senator De Lima, may COVID. Pero ang resolution noon, payagan lang siya mag-participate o payagan siya mag-chair ng kanyang committee kasi hindi naman natanggal sa kanya yung committee niya noon. Pero hindi siya makakaboto. Iba yung boto, iba yung mag-participate sa diskusyon. Wala siyang karapatang bumoto kasi wala siya sa floor. Ito, ang hinihingi nila, hindi lang mag-participate, kundi boboto pa. Para nga hindi mabawasan yung kanilang bilang na 13. Yeah. At kami, 11. Yun naman ang purpose nun eh. Yes. Sa naririnig niyo po pa, Senator, meron na ho ba talagang napipintong pag-aaresto sa ilan po sa mga kasamahan nyo dyan nakabilang sa mayorya? Dahil yun nga po, ipinunto din ni Senator Erwin sa pagsalita niya kahapon. Sa pahayag na rin ni Ombudsman Boying Remulla, parang gano'n ang tema ng kanyang pahayag. Sinabi niya, later this afternoon, meaning yesterday, pipirmahan niya na yung information. Dahil holiday ngayon, ang ina-expect niya, yung information, maipapile na yan sa Sandigan Bayan on Friday. So, kapag ito'y Friday na i-file, alam naman natin, pag-aaral niya ng mga husgado, meron yung tinatawag na judicial determination of probable cause. Yun naman, mga 24, 48 hours yun, madidecide na yun Kung meron talagang probable cause, para bang sususugan nila yung probable cause na findings ng ombudsman o hindi. Pero itinaas na nga ni dating Secretary ng Justice, Boying Remulla, yung antas hindi na nga probable cause Parang reasonable certainty of conviction. So, para bang nalaktawan niya na yung requirement ng husgado na magkaroon ng judicial determination of probable cause. Kasi bago nila isampa, may reasonable certainty of conviction. So parang it's almost a certainty unless makapag-appeal o kaya makapag-file ng motion to quash the warrant o kaya yung motion for investigation, which I don't think will be granted. So yun, pagka halimbawang Friday morning, give or take, Friday or at the latest Monday, baka magkaroon ng warrant of arrest. So bawas na ng isa. Magiging 11 lang sila effectively kasi Senator Bato, palagi ko hindi na yung babalik sa Senado para bumoto dahil na-deny na nga yung TRO. Second, sinabi rin ni Ombudsman Remulla, si Senator Joel, in 2 weeks, gano'n na rin, papal na rin yung information. So pag gano'n na nangyari, magiging 10 na lang sila. 11 pa rin kami. Di, ang situation namin ngayon, Tony, Rica, hindi sa amin yung Senate President, pero sa amin lahat yung komite. Why? Because 11 yung majority, yung 10 yun yung minority. So we can now move to declare all chairmanships vacant. Minus the Senate President, of course, kasi 13 ang kailangan dyan to elect Yeah. So
parang presiding officer yung Senate President, who is Senator or Senate President Cayetano. Pero virtually, ang Senate President lumalabas yung minority leader kasi ang chairperson ng mga komite nasa amin. Nasa inyo, At kung ano mangyari, ang equation baliktad. Yeah, Tapos, eto pa si Senator Marcoleta, namumuro rin sa kasong plunder. Sabi nga ni Ombudsman Boying, galing naman sa kanya lahat yung ebidensya Amin siya ng amin So, medyo namumuro na rin yun. Ika nga, sabihin natin isang buwan yung due process na pagpalin mo ng counter affidavit, 15 days, tapos may memoranda, lahat. Pag gano'n, sabihin natin na 1 month or 1.5 months. So, hindi masyado matagal yung ganung panahon. Nung binabasa ko nga yung pinanggalingan ng kanyang kaso, medyo nakakatawa nga. Kasi umiwas siya sa Omnibus Election Code na violation. Correct. Nasa block siya sa plunder Plunder, oo. Kasi sa halip na aminin na lang niya na campaign contribution yon at ipinasok niya within the campaign period. Ang ginawa niyang petsa, January 8, I think, and January 10, at saka January 7 ba? O January 6. So, labas ng campaign period. Yeah. So, paano magiging campaign contribution? Ang problema sa kanya, hindi niya nabasa yung provision ng RA 7080, yung plunder law. Akala niya, public funds lang ang involved sa plunder law. Hindi niya nabasa yung isang provision doon na yung ill-gotten wealth na by reason ng office mo, pag tumanggap ka ng gift, no? Na maski walang, alam mo, in-exchange for whatever, papasok ka sa plunder. Tapos series of acts, di ba? Di ba, Tony? Series of acts. Yes. Dahil 3 yan Tatlong petsa yan So, pasok sa mga elemento. So, at ang lahat yon self-inflicted. Natatandaan ko nag-privilege speech ako noon nung medyo dinalawahan na akong privilege speeches. Hindi ako kumikibo. Nung sumagot ako after his 2 privilege speeches, may natatandaan akong binanggit ko, amin siya ng amin, shoot siya sa baldi. Ayan nga nangyari. Shoot sa balde. Sir, Senator Ping, dami mo pong alam, di ka naman po abogado. Bakit po ganun? sabi nung mga abogado sa Senate. Hindi, mahilig ako magtanong Hindi lang sa mga kaibigan kong abogado. Basta merong issue tulad yan. Magtatanong kagad ako ano ba yung opinion dito? Kaya maski pa paano, nare-retain ko maski pa paano yung mga ganong pangyayari. O yung ganong mga legal opinions. So, hindi naman kailangan mag-abogado ka para lalo yung rules namin. Marunong ka lang magbasa at marunong kang umintindi. Maintindihan mo yun Kaya nga, di ba kuminsan yung pati yung anak niya sa House, di ba? Si Paolo Marcoleta. Kapag nag-a-attend sa Justice Committee hearings, napapaalalahanan ni Congresswoman Jinky, di ba? Maybe we have to furnish him the rules, di ba? May ganon sa mag-ama. May kasabihan din dyan, di ba? Yung the apple doesn't fall far from the tree. Ayun na. Doesn't fall far from the cart. Ika nga. Correct. So, maghihintay tayo ng Lunes dahil yun naman ay ang susunod na araw na may sesyon. Kung sakaling ipilit pa rin, di ba, ng mayorya kung ano yung gusto nilang amendment sa rules, titingnan natin kung paano po didiskartehan siyempre ng mga nasa mayorya. Ang nakakalungkot lang, Tony, Rica, yung buong institusyon, yun ang apektado. Ang baba-baba na ng paningin ng ating mga kababayan sa buong Senado. Siyempre, damay-damay kami, lahat kami senador Para bang hindi naman matatapos yung away. May mga ganong klase mga tanong Puro na lang kayo nag-aaway dyan, sinusweldohan namin kayo. Wala na kayo nagagawang trabaho, puro na lang kayo bangayan. Pero we have to live with that kasi may mga alituntunin kami na dapat din namin protektahan. Kaya nga ang laging pag-uusapan namin 11, kailangan meron tayong fresh start na kung saan we can start fresh, no? Hindi yung parang same old. Pagka ganun, wala talagang pupuntahan Opo. Senator, darating po ba tayo sa punto na pupunta na naman tayo sa sumbungan ng bayan, aka Supreme Court, para bigyan na naman po ng paglilinaw etong ginagawang pagbabago sa batas ng Senado? Si Senator Drilon, meron siyang panukala. Kung sakaling maliwanag na grave abuse of discretion, kailan naman nangihimasok ang
o pumapasok ang Korte Suprema, kapag ini-invoke nila, ginagamit nila yung tinatawag nilang Rule 65. Pag may grave abuse of discretion. Kalimitan, pagka naman nirespeto nila yung co-equal kasi ang Senate saka Judiciary, di ba? Co-equal branch yan eh. Normally, hindi nila pinangahimasukan kasi internal rules. Kaya lang, pag mayroong grave abuse of discretion, pwede talaga siyang pumasok dahil wala naman kami matatakbuhan. Halimbawa, kaming minorya, niram down our throat yung gusto nila mangyari, even talagang malinaw na against sa aming rules. Pwede kami dumulog sa Korte Suprema. Ginawa na rin nila yan doon sa, di ba yung dating Arnold, yung lumang tungkol doon sa pag-contempt at saka pag-detain. Binago na nila yung jurisprudence na yung contempt power ng Kongreso, hindi lang na Senado, buong Kongreso. Nilimitan nila doon sa Balag, yung Alvin Balag kaysa Hazing. Kasi sinabi ng Korte Suprema, hindi na pwedeng unli. Kasi yung Arnold, di ba, nakalimutan siya, nandun siya sa Muntinlupa hanggang sa nagkapalit-palit na lahat yung ibang Kongreso. Nakalimutan, nakakulong pa rin doon kung ilang taon. So nilimit ng Korte Suprema yon. Sinabi sa Balag case, yung sa Hazing niya, at yung Castillo. Sinabi na hindi. Kapag kayo na-adapt nyo na yung committee report patungkol doon sa issue na inimbestigahan nyo, na-resolve na yon, kailan pakawalan nyo na yan. At kung nagsinidya na kayo, tapos na yung Kongreso, kailan pakawalan nyo na yan? Kasi wala nang gamit yung resource person na sinad nyo for contempt. So, pumapasok din ng Korte Suprema, maski internal affairs ng Senado o ng Kongreso, kapag mayroong grave abuse of discretion. Sa Monday ho ba, posible ho bang biglang magkaroon ng Rules Committee, mabuo yung Rules Committee, o hindi ho ba ho talaga posibleng mangyari yun? Pwede. Yun nga nihintay namin Yun nga ni-invoke namin. Hindi pa nga na-constitute at wala pa kaming chairman ng rules. Acting pa lang si Joel Villanueva. So ang sabi namin, i-constitute natin. Tapos dahil naka-refer sa committee yung motion na yan ni Senator Marcoleta, i-discuss namin doon kasi ang Committee on Rules, merong majority dyan, merong minority. Katunayan, si Tito Sen nga, ex officio automatic siya member. Tapos kami, may representatives kami doon. Tapos mag-uusap kami doon. Tatawag kami ng kung sinong resource persons. Tapos gagawa kami ng committee report. Di ba nangyari doon sa aking partial committee report sa Blue Ribbon? Hindi ako nakagather ng signatures na majority kaya hindi ma-file. Kaya dinaan ko na lang sa partial or yung chairman's progress report. At pagkatapos pinadala ko sa ombudsman. Ganun na rin ang suma noon. So sa pag-aabang natin, kailangan talaga mabuo muna yung Rules Committee para sakasakali meron na talaga silang mandato na makapagsimulang pag-usapan yan. Talakayin na muna. Sa plenaryo. Correct. Sige. Yun ang binabypass nila. Ewan ko kung bakit. Siguro nga, dahil tama si Senator Erwin, ina-anticipate nila na mababawasan sila. Correct. Tapos kino-call out niya pa out of order. Yung sinabi ni Senator Erwin. Samantala statement of fact yun Although hindi pa nga nangyayari, pero may basihan yun Totoo. Hindi tulad ng privilege speech ni Senator Amy na editorialized Correct. Kung saan humugot ng kanyang video presentation, kaya nga pina-strike of the records namin yung video presentation niya. Winidraw na niya. Yung pagka-withdraw niya nga upon the advice of Senate President Alan. Maliwanag yun kasi nagbilang din sila. Hindi sila mananalo May kausap nga kaming sa majority. Ang plano, pag magbobotahan daw, aalis siya para hindi siya makaboto kasi nahihiya rin siya Sige. Pagka gano'n, nung nakita nilang matatalo, withdraw na lang. So anong implication ng pag-withdraw? Para siyang bumoto doon sa motion ni Senator Subiri na strike off the record. Dahil withdraw niya, ibig sabihin, nanalo yung motion ni Senator Subiri, although hindi dumating sa botohan, para bang mutin academic na pati si Senator Amy na siyang naggawa ng privilege speech at saka nung video presentation, parang effectively, bumoto siya doon sa pabor kay Senator Subiri. Pinapaboro namin laming isa. Nagbibilang na lang din. Ay, sorry. Wala tayong oras, partner. Naku,